Iniligtas niya ang isang maliit na kuting sa gitna ng rumaragasang ulan. At makalipas ang ilang taon, ang kuting na yon ang magliligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Sa isang masikip na kalsada sa Sampaloc, Maynila, gabi-gabing naglalakad pa uwi si Mina mula sa ospital. Isang nurse sa emergency room, sanay siya sa dugo, iyak at hiyaw ng sirena. Sanay siya sa pagligtas ng buhay at sa mga pagkakataong hindi sapat ang lahat ng ginawa niya. Mag-isa siyang nakatira sa isang lumang apartment building. Maliit, luma ang pintura at may amoy na hindi na maalis sa mga pader, halo ng luma at pagod. Isang gabing malakas ang ulan, halos hindi na makita ang daan dahil sa baha. Basa ang laylayan ng uniforme niya, pagod ang mga paa niya at doon niya narinig. Isang mahina, nanginginig na meow. Huminto siya. Sa gilid ng kanal, halos matangay ng baha, may isang maliit na kuting. Basang-basa, nanginginig, nakatitig sa kanya na parang may huling pag-asa. Saglit siyang nag-isip. Pagod na siya, gusto na lang niyang makauwi at matulog. Pero may bahagi sa kanya na hindi kayang iwan ang ganoong tingin. Lumuhod siya sa baha, hindi niya inisip ang maruming tubig. Dahan-dahan niyang kinuha ang kuting. Napakagaan, napakalamig. Shhh! Nandito na ako, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang hawak pa lang niya, may kakaibang koneksyon na. Dinala niya ang kuting sa apartment. Pinunasan. Binalot sa tuwalya. Pinainom ng maligamgam na gatas gamit ang maliit na kutsara. Pinangalanan niya itong Yuki. Dahil parang niebe ka kanina, puti at nanginginig. Mahina niyang tawa. Hindi niya alam noon na ang gabing iyon ang magbabago sa takbo ng buhay niya. Lumipas ang mga linggo, unti-unting lumakas si Yuki. Mula sa isang mahinang kuting, naging masigla at mausisa itong pusa. Mahilig itong sumalubong kay Mina sa pintuan tuwing gabi. Sa tuwing pagod si Mina, may dalawang matang naghihintay sa kanya. Kapag umiiyak siya ng palihim dahil sa pasyenteng hindi na isalba, may malambot na katawan na tatabi sa kanya sa kama. Minsan, habang hinahaplos niya ang ulo ni Yuki, napabuntong hininga siya. Alam mo ba, minsan pakiramdam ko wala akong naililigtas. Tahimik lang si Yuki, pero sumisiksik ito sa dibdib niya para bang sinasabing may nailigtas ka. Unti-unting napunan ng presensya ni Yuki ang mga puwang sa puso ni Mina, mga puwang na iniwan ng pagod, lungkot at pangungulila. Minsan, may kapitbahay siyang nagtanong, "Hindi ba hassle mag-alaga ng pusa?" Ngumiti si Mina. "Hindi, parang may kasama ka lang huminga." 2 taon nang lumipas. Lumaki si Yuki, malambing pero alerto. Hindi ito pala meow, hindi ito magulo, kaya nang gabing iyon kakaiba ang kilos niya. Mabilis ang pag-uwi ni Mina dahil sobrang pagod siya. Humiga siya agad, mahimbing ang tulog niya. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising si Yuki. May naamoy siya, isang bagay na hindi tama. Gas. Nagsimula siyang maglakad sa maliit na kusina. Naamoy niya ang mas malakas na singaw mula sa may stove. Bumalik siya sa kwarto, tinapik niya ang pisngi ni Mina gamit ang paa. Walang reaksyon, nagmiyaw siya, mahina. Wala pa rin. Tumalon siya sa dibdib ni Mina. Mas malakas na miyaw, hindi pa rin nagigising. Tumakbo siya sa unan, singcratch niya ito, kinagat ang kumot. At sa wakas, nagising si Mina. Ano ba niyan, Yuki? Pero bago pa siya magalit, may naamoy siya, gas. Bigla siyang napaupo, lumakas ang kabog ng dibdib niya. Mabilis siyang bumangon. Binuksan ang ilaw pero nag-alangan siya. Kung magsisindi siya ng kahit anong spark, pwedeng sumabog. Mabilis niyang binuhat si Yuki. Walang tsinelas, walang dala, tumakbo siya palabas ng unit. Paglabas nila sa hagdan, boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Sumiklab ang apoy mula sa unit niya. Sigawan ang mga kapitbahay, nagkagulo. May mga batang umiiyak, napatigil si Mina sa gitna ng kalsada, hawak si Yuki. Kung hindi siya ginising, kung natulog pa siya ng 5 minuto, wala na siya, napahagulgol siya. Pinangako kong iingatan kita. Pero ikaw ang nagligtas sa akin. Yuki, tahimik lang, nakatitig sa kanya. Dahan-dahang dumampi ang noo nito sa pisngi niya. Nasunog ang unit ni Mina. Wala siyang naisalba, maliban sa sarili niya at kay Yuki. May mga kapitbahay na nagsabing, buti na lang ginising ka ng pusa mo.
May isang matandang babae pa nga ang nagsabi, ang mga hayop minsan mas nakakaramdam kaysa tao. Lumipat muna si Mina sa bahay ng kaibigan. Sa bawat gabi, habang iniisip niya ang nangyari, napapaisip siya, kung hindi niya iniligtas si Yuki noon, may magliligtas kaya sa kanya? Napangiti siya sa gitna ng luha. Ang kabutihan hindi nawawala. Umiikot ito, bumabalik, minsan hindi agad, pero laging sa tamang oras. Makalipas ang ilang buwan, nakalipat si Mina sa mas maayos na apartment. Mas maliit, mas simple, pero mas ligtas. Naglagay siya ng gas detector, smoke alarm, fire extinguisher, at sa may pintuan, may maliit na picture frame. Larawan niya at ni Yuki sa araw ng paglipat. Sa likod ng frame, may nakasulat, ang pusang tinupad ang pangako ng pagtatanggol. Yumis, tuwing gabi bago matulog, hinahaplos niya si Yuki. At habang nandito ka, ligtas din ako. At sa bawat paghinga niya sa dilim, alam niyang may isang pusang laging nakabantay. Hindi dahil utang na loob, hindi dahil obligasyon, kundi dahil ang pagmamahal, kapag tunay, ay hindi nakakalimot. Ang kabutihang ibinigay mo, babalik sa oras na higit mo itong kakailanganin. Minsan hindi tao ang magiging tagapagbalik nito, kundi ang isang nilalang na minsan mong inangat mula sa dilim. Kung may hayop na nagligtas sa buhay mo, paano mo babayaran ang kabutihang iyon? At kung may pagkakataon kang magligtas ngayon, gagawin mo ba? Kahit hindi mo alam kung kailan ito babalik sa'yo?